Alam niyo po, habang tayo ay bata pa, ginagawa po natin ang lahat 'no, para makaya po natin ang gawain po natin at, makapaghanda tayo, makapag-ipon tayo sa ating pong pagtanda. Dahil iniisip po natin na baka mamaya wala tayong, maaasahan 'no, walang tutulong sa atin at, hindi magiging maganda ang buhay natin sa ating pong pagtanda. Alam niyo po may pangako ang ating Panginoon 'no, na nagbibigay sa atin ng kapayapaan. Ito po ay makikita po natin sa Isaiah 46:4. Ano po ba yung sinasabi dun? "At hanggang sa inyong katandaan ay ako rin, at hanggang sa inyong uban ay aking dadalhin kayo. Ako ang lumikha at ako ang magbubuhat. Oo, ako ang magdadala at magliligtas sa inyo." Alam niyo po napakagandang pangako ito ng Diyos 'no, sa kanyang tapat na bayan 'no. Nilalang po tayo ng ating Panginoon. Inaalalayan tayo ng ating Panginoon, binubuhat po tayo ng ating Panginoon at siyempre ililigtas tayo at inililigtas tayo hanggang sa wakas. Alam niyo po maraming pangako ang, kumukupas habang lumilipas ang panahon. Humihina ang lakas ng tao, nagbabago ang mga sumusuporta sa atin, ngunit yung sinabi ng ating Panginoong Diyos, hanggang inyong katandaan 'no, hanggang sa inyong katandaan aking dadalhin kayo. Hindi 'to pansamantalang pangako 'no, mga kaibigan. Ito po ay, tipan na pinag-ano, ginagawa mismo ng ating Panginoon 'no. Panghabang buhay po ito na tipan sa ating lahat na nagtitiwala sa Kanya. Nausahay po sa, sulat ni Ellen White na Steps to Christ, ang parehong Diyos na naging ating tulong sa nakaraan ay siya ring magiging ating pag-asa sa hinaharap. Kaya nga napakaimportante na tayo po ay magtiwala sa ating Panginoong Diyos. At huwag po nating isipin kung ano yung mangyari sa kinabukasan. Dahil ang Diyos ay nandyan pa rin at ang kanyang pangako 'no, ay sasamahan po tayo, gagabayan tayo kahit tumanda na tayo. Kaya naman tingnan po natin muli sa English 'no, yung ating pong text 'no, Isaiah 46:4. "And even to your old age I am He, and even to hoar hairs, will I carry you. I have made, I will bear, even I will carry and will deliver you." Ang ganda po ng binabanggit po dito 'no, na ang ating Panginoon, siya ang kasama po natin. "Even in your old age, I am He, and even in your hoar hairs, will I carry you. I have made, I will bear, I will carry, and I will deliver you." Now, tingnan po natin yung mga puntos 'no, makukuha po natin dito sa ating pong teksto. Meron pong, 5 'no, 5 na ating pong pagtutuunan ng pansin at, masasabi po natin na ito ay napakahalaga. Kaya gagamitin po natin yung acronym na CARRY, 'yan, CARRY, carry. Talagang ang ating Panginoon, siya ang bumubuhat sa atin, siya po ang gumagabay 'no, sa bawat isa sa atin. Carry, CARRY. Now tingnan po natin yung unang puntos, letter C, created by God with purpose 'no. Nilalang po tayo ng ating Panginoon na meron pong layunin 'no. Hindi po basta-basta nilalang tayo ng ating Panginoon. Merong kasiguraduhan 'no, na merong dahilan kung bakit tayo nilalang ng ating Panginoon. Okay, letter A, abiding presence through every season 'no. Nananatili po yung presensya ng ating Panginoon sa bawat yugto ng ating pong buhay. Kaya nga hindi po natin siya, basta-basta na parang, binabalewala tayo ng ating Panginoon dahil sa bawat yugto ng ating buhay kasama natin ang ating Panginoon. Okay, letter R, resting in God's strength. Makakapagpahinga po tayo sa lakas 'no, ng ating Panginoon at maaasahan po natin 'yan. Hindi 'yan po, parang, basta-basta lang na dumadating tapos mawawala, dadating ulit, hindi po ganyan. This is constant
Okay? And letter R, repeated assurance, God will carry. No, paulit-ulit po, no, ang katiyakan ng ating Panginoon na tayo po ay bubuhatin, no, gagabayan ng ating Panginoon. And letter Y, your deliverance is certain. Tiyak po ang ating pong pagliligtas, no, sa ating Panginoon. So tingnan po natin yung unang puntos, no, doon sa ating pong acronym na carry. Sabi po dito, created by God with purpose. Alam niyo po, ang paglalang ng ating Panginoon, hindi lang basta-basta na parang, basta gusto ko lang maglalang, no? Wala naman ng masyadong dahilan. May dahilan po, no? May layunin ng ating Panginoon. Doon sa text na ating pong binasa, I have made you. Nilikha kita, no? Tayo po, pag naglilikha o gumagawa, for example, tayo po ay may project. Ano yung dahilan, no? Kung kayo ay gagawa ng table, basta lang ba, gumawa ako ng table kasi wala lang, gusto ko lang. Ginagamit po. Kaya tayo gumagawa dahil gagamitin natin. O kaya ipagbibili natin, merong business, no? Sinimulan ng ating Panginoong Diyos na tayo po ay nilalang. May kwento, may layunin. At nandiyan yung pag-ibig ng ating Panginoon. Yung paglikha ay nangangahulugan na meron pong pagmamay-ari, no? Pag-aalaga at pananagutan ng ating Panginoon. Tayo rin, kapag kayo po ay nag-asawa, hindi nyo iniisip na, sige, mag-aasawa lang ako pero ayokong magkaanak. So, what's the point? No? What's the point of having a husband or a wife kung hindi nyo naman gustong magkaanak, no? Mayroong dahilan kung bakit kayo nagsama. May dahilan kung bakit kayo gusto ninyo na mangako sa isa't isa, no? Hindi po iniiwan ng ating Panginoong Diyos tayo na kanya pong nilikha. Ang ating Panginoon nandyan pa rin, gumagabay sa atin. Alam nyo, meron po kasi na parang isipan na tayo daw ay nilikha ng Diyos, tapos pinabayaan na lang, no? Tayo po ay tinitingnan lang ng ating Panginoon, pinapanood lang ng ating Panginoon. So, hindi po ito totoo. Ang sabi po sa Psalm 139:13 and 14, I am fearfully and wonderfully made. Ako ay nilalang na kagilagilalas, no? Ito yung word na to, hindi po natin masyadong ginagamit, no? At kamangha-mangha na tayo nilalang ng ating Panginoon. Ang sabi pa sa Isaiah 64:8, we are the clay and thou art the potter, no? Ang ating Panginoon, no, siya ang magpapalayok at tayo yung mga inanyuang putik, no, ng ating Panginoon. Ang isang magpapalayok talaga gumagawa yan dahil gagamitin, no? Hindi naman ito kahit pa i-display lang ito, talagang ginawa para i-display, no? Ginawa para gamitin, lagyan ng tubig, ginawa para gawing baso. Yan po yun, may dahilan po. Ang ating Panginoon ay may dahilan sa ating pong paglilikha. Hindi po tayo basta pinabayaan. Naalala ko tuloy yung kanta ni Bette Midler, no? Yung From a Distance, no? Ano ito parang ang tawag dito, nakakabahala, no? Dahil ang sabi ni Bette Midler, sabi niya, from a distance, the world looks blue and green and the snow-capped mountains white, no? Okay, tama rin naman, no? Pag tiningnan mo yung bundok na merong snow, no? White po talaga yung actually, white naman yung bundok, no? Ang gusto niya sabihin, from a distance, yung mundo daw, blue and green, dahil meron tubig, at saka may mga puno, yan. Pag malapit, hindi mo na masyado makita yung blue and green, dahil mga tao na nakikita mo. Sabi po dun sa lyrics nung song, doon sa chorus, from a distance, no, God is watching us from a distance. God is watching us. God is watching us from a distance. No, parang sinasabi sa atin nung kanta ni Bette Midler na parang ang ating Panginoon aloof, no, parang malayo lang siya, tinitingnan lang niya tayo, pinapanood lang po niya tayo. Now, ito po ay
nakakabahala talaga dahil sa banal na kasulatan hindi naman 'yun yung sinasabi 'no. Dahil dito lang po sa text natin 'no, tayo po ay, ginagabayan ng ating Panginoon. Merong plano ang ating Panginoon. Kaya nga ang kabuluhan po ng buhay po natin ay, talagang nakikita dahil nilalang tayo ng ating Panginoon 'no. Ipinagkatiwala sa atin ng ang mga buhay dito, yung buhay dito sa mundo kay Adan 'no. Sinabi niya kay Adan, "Sige alagaan niyo 'yan 'no, alagaan niyo yung aking nilalang." Meron pong dahilan kung bakit tayo nilalang ng ating Panginoon. Kaya hindi po natin puwedeng sabihin na parang pinabayaan tayo ng ating Panginoon. We are created by God with a purpose 'no. Sa 'yan ang unang puntos na ating pong, ating namnamin na dahil nilalang tayo ng ating Panginoon. Ang sabi pa sa second point 'no, abiding presence through every season 'no. Ang sabi po dun sa text, "Even to your old age, I am He," 'no. Hanggang po sa katandaan po natin, nandiyan pa rin ang ating Panginoon. Alam niyo po, yung presensya ng ating Panginoon, hindi po 'to nasusukat 'no, doon sa edad o sa lakas o yung sa pagiging produktibo po natin. Hindi po ito sinasabi na, "O sige productive ka, aalagaan kita," 'no. 'Pag hindi ka na productive, hindi ka na alagaan, alam niyo po siya pa rin po ang Diyos. Siya ang Diyos ng kabataan, Diyos po ng kahit sino yung kapapanganak pa lang. At siyempre Diyos din po ng mga nakakatanda 'no. From beginning to the end, ang ating Panginoon sinusubaybayan po tayo. Hindi po siya napapagod. Yung pag-ibig po niya 'no, hindi po ito natutunaw, hindi po ito nawawala. Ito po ay, malakas pa rin, kapareho pa rin ang kanyang pag-ibig sa paglipas po ng panahon. Now, ang sabi po sa Psalm 92:14, "They shall still bring forth fruit in old age," 'no? Napakaganda po. Tayo rin po daw ay mamumunga pa rin 'no, sa ating pong katandaan. Ano ibig sabihin? Meron pa rin tayong magagawa. Meron pa rin po tayong meron pa ring, silbi ang ating pong buhay kahit tayo po ay matatanda na. Alam niyo po, ito ay isang napakagandang pangako na binibigay po sa bawat isa sa atin. Ng ating Panginoon, hindi po tayo pababayaan. Now, sabi pa sa Hebrews 13:8, Jesus Christ, the same yesterday and today and forever 'no. Ang ating Panginoong Jesucristo, siya kahapon 'no, siya ngayon at siya magpakailanman. Hindi po siya mababago. Kung, kayo po ay, tumanggap sa ating Panginoon bilang tagapagligtas nung kayo po ay bata pa, ako po ay, nabinyagan po ako nung ako ay grade 4 'no. So, that's 10 years old 'no, nung ako po ay, nabinyagan. At, maaari nung mga nakaraang mga ano ay nawawala yung, pananalig sa Panginoon, maraming kumukuha ng ating pong atensyon. Um, Hindi po natin puwedeng sabihin na nung ikaw ay tumalikod o kaya naman ay hindi hindi ka sumunod sa ating Panginoon ay nawala na yung pag-ibig ng ating Panginoon sa'yo 'no. That is constant. Now, sabi pa nga do'n sa ating pong text ay, God died for us while we were yet sinners 'no. Namatay ang ating Panginoon kahit tayo po ay nung makasalanan pa 'no, na hindi natin naisip na siya ang tagapagligtas. Kaya nga napakaimportante po nito na ang pagmamahal ng ating Panginoon ay constant, nandiyan palagi po nating nararanasan. Sabi po sa Ministry of Healing na aklat, God's love does not grow weary in years 'no. Ang pag-ibig ng ating Panginoon, hindi po ito napapagod sa paglipas po ng panahon. Tayo siguro mapapagod pero kahit tayo po ay nasa bingid na ng kamatayan ng ating Panginoon, ay nandiyan pa rin, mahal rin pa rin po tayo. Huwag po nating isipin 'no, na merong, expiry date. Halimbawa ikaw, o sige 'pag hanggang 55 ka lang mamahalin ng ating Panginoon, wala pong ganyan. Kahit anong yugto ng buhay po natin, ang pagmamahal ng ating Panginoon ay nandiyan. Sa bawat panahon, sa bawat, paraan at kung ano pang nangyayari sa buhay natin, mararamdaman natin ang pag-ibig ng ating Panginoon.
Okay? Yung pangatlong puntos po, letter R, no? Resting in God's strength, not our own, no? Binabanggit po dito, I will bear, no? Hindi po ang ating Panginoon ang nangako na siya po ang bubuhat, gagabay. Yan po, aalalayan tayo ng ating Panginoon. Hindi po natin actually kayang pasanin, no, ang mga nangyayari dito sa buhay po natin. Kapag inasa natin sa ating Panginoon o inilagak natin ang ating pong mga pasanin sa ating Panginoon, ay magkakaroon tayo ng kapayapaan. Ang pagbubuhat po kasi, ito po ay nangangahulugan na mabigat talaga yung ating pong dinadala, no? Pero sa panahon na tayo po ay nagbubuhat ng ating Panginoon, no? Siya naman ang nagbibigay lakas sa atin, no? Kahit pa saan tayo magpunta, kahit pa ano ang nararanasan natin ng biyaya ng ating Panginoon ay nandyan, binibigay at binubuhos sa bawat isa sa atin. Sabi po sa Deuteronomy 33:27, underneath our everlasting arms, no? Sa ilalim po natin, nandyan ang walang hanggang bisig ng ating Panginoon. Ang lakas ng ating Panginoon ay nararamdaman natin. Ang pinaka-importante, tayo po ay magtiwala sa ating Panginoon. Tayo po ay maglagak ng buhay natin sa ating Panginoon. Wala pong maaari nating gawin, no, na magsasabing hindi ko na kayo mamahalin, no. Kahit ano pang mangyari sa buhay natin, na kahit napakabigat pa ng ating pong mga kasalanan, kapag tayo po ay nagbigay ng buhay natin sa ating Panginoon, tayo po ay papatawarin, gagabayan, at iingatan tayo natin, Panginoon. So 2 Corinthians 12:9, ito pong sabi, my strength is made perfect in weakness, no? Ang lakas po ng ating Panginoon ay nagiging ganap, no, sa ating pong kahinaan. Ang sabi po sa Patriarchs and Prophets, page 413, the everlasting arms are beneath the weakest believer, no? Ang walang hanggang bisig daw ng ating Panginoon ay nasa ilalim po ng pinakamahinang mananampalataya. So, ibig sabihin po ay maari, no, sa buhay po natin, nakakaranas po tayo ng hindi maganda sa buhay o nakagawa tayo ng masasama laban sa ating Panginoon, ay nandyan pa rin. Patuloy na ginagabayan tayo ng ating Panginoon. Alam niyo po, kapag humihina yung lakas po natin, no, mas lalo tayong umasa sa ating Panginoon. Binubuhat po niya, hindi lang siya gumagabay, binubuhat po niya kapag hindi na natin kaya, no, at kapag tayo ay tumawag sa Kanya at humingi ng tulong. Okay? At ang pinaka-apat na puntos, letter R, repeated assurance, God will carry. Sabi po dun sa text, even I will carry. Oo, ako ang magdadala. Inuulit-ulit po ito ng ating Panginoon, yung pangako niya. Yung katiyakan ng itong katotohanan na ito na siya ang gagabay at bubuhay sa atin. Ang pagbubuhat po ay nagpapakita ng ito po ay lapit, no, malapit ang ating Panginoon. Nagpapakita ng lambing ng ating Panginoon, nagpapakita ng malasakit ng ating Panginoon, no? Hindi po tayo itinutulak papalayo, no, kundi tayo po ay binubuhat ng ating Panginoon. Now, sabi po sa Isaiah 40:11, He shall gather the lambs with His arms. No, ang ganda po, no, ng ating Panginoon. Kanya pong aakayin, iipunin ang mga kordero sa kanya pong bisig, no. Tayo yung mga lambs na yon, at ang ating Panginoon ay siyang nagbibigay ng kalakasan sa bawat isa at nagbibigay po sa atin na tayo ay lalo, no, lalo po tayong napapaayos, no, sa ating pong buhay. Ang sabi po sa Psalm 68:19, the God of our salvation, no, daily loaded us with benefits, no. Talaga po ang ating Panginoon, Diyos po siya ng kalakasan, at araw-araw, ay siya po ay nagbibigay sa atin ng ating pong mga pangangailangan. Na kung titingnan po natin ang aklat sa Desire of Ages, page 480, the Lord carries His children as a shepherd carries a lamb.
Binubuhat po ng ating Panginoon ang kanyang mga anak katulad ng pagbubuhat, no, ng pastol, no, sa kordero. Alam niyo po kapagka ang isang pastol o isang shepherd ay nakita niya yung kanyang tupa, no, na hindi na makalakad o kaya napagod o merong pilay, anong ginagawa niya? Pinapabayaan po niya ba ito? Hindi. Kanya pong binubuhat ito at dinadala po niya para paggamutin at aalalayan. Alam niyo po, ang pagbuhat ng ating Panginoon ay napakabuti sa atin. Itigil na po natin yung pagbuhat ng sarili po natin. Hayaan po natin ang ating Panginoon ay gabayan tayo, ingatan tayo, no? Buhatin tayo kapag tayo po ay hindi na makakilos sa pamamagitan po ng pagtitiwala natin sa Kanya. No, atin pong ibigay ang puso at buhay natin sa ating Panginoon. At ang panglimang puntos, why? Your deliverance is certain. Ang sabi po dun sa text, and will deliver you. No? Ililigtas po tayo ng ating Panginoon. So, hindi lang po pala tayo bubuhati ng ating Panginoon. No? Kapag nakikita po natin na talagang merong mga peligro sa paligid, no, ang ating Panginoon ay talagang ililigtas po tayo. No, ang pagliligtas po ng ating Panginoon ay mula po sa mga panganib, sa mga takot, no, sa mga kasalanan, especially, no, sa mga kapahamakan. Alam niyo po, minsan humaharap tayo sa mga pagsubok. No, merong mga pagkakataon na hindi po natin mapanagumpayan yung pagsubok. Pero kapag tayo po ay tumawag sa ating Panginoon, ay magbibigay siya ng paraan para tayo po ay makaahon, no, doon sa pagsubok na kinakaharap po natin. For example, tayo po ay mainitin ng ulo, no? At saka may mga pagkakataon na nagkakaroon ng mga heated arguments, no, sa atin. Kapag kayo po ay nanalangin bago kayo pumunta sa opisina, no, at sinabi niyo, "Panginoon, eto po ang kahinaan ko. Ako ay madaling nagagalit kapagka nakakarinig ako ng hindi maganda mula sa aking mga katrabaho," no. Ingatan mo po ako, Panginoon. Alam niyo, kapag kayo ay kanyo inamin yung inyong kahinaan at alam ninyo kung ano ang maaaring mangyari kung merong mag-trigger sa inyo, at eto po ay alam ninyo na baka matanggal kayo sa trabaho o kaya magkasakitan. Kapag alam ninyo kung ano yung kahinaan ninyo at kung ano yung mangyayari kapagka hindi kayo makapagpigil, ang ating Panginoon, alam niyo po, gagawa po siya ng paraan para hindi kayo mailagay doon sa lugar kung saan maaari kayong makagawa, no, ng hindi maganda. Gumagawa po siya ng paraan. Halimbawa, alam niya na sa panahon na ito, pag ikaw nandyan, narinig mo yung mga sinasabi sa paligid nung iyong mga trabaho, magagalit ka. Ang gagawin natin, Panginoon, ay iiwas ka doon sa sitwasyon na yon para ikaw ay hindi mahulog. O kaya naman, no, bibigyan ka ng Panginoon ng kapangyarihan para mapigil mo yung sarili mo. Alam niyo, ang ating Panginoon talaga pong siya ang nagbibigay ng kalakasan sa atin. Sabi po sa Psalm 34:19, "The Lord delivereth him out of them all." No? Inililigtas po tayo ng ating Panginoon sa lahat ng mga bagay na ito, no? Na maaari na manglugmok sa atin sa kapahamakan. Napaka-importante na italaga natin ang sarili po natin. Huwag tayong manalangin kung nandyan na yung problema. Manalangin po tayo bago pa dumating yung problema na iwas tayo ng ating Panginoon sa ganyang mga problema. At alam niyo po, ang ating Panginoon, tapat po siya. Nagagawin po niya na tayo po ay may iwas. Sabi po sa Philippians 1:6, "He which hath begun a good work will perform it." Siya po ang nagsimula ng mabuting gawa sa atin. Siya rin po ang tatapos. Siya rin po ang gagabay sa atin. Hindi po kailanman iiwanan tayo ng ating Panginoon dahil hindi pa tapos yung gawain. Hindi pa nga siya dumadating. Ang kaligtasan ng ating Panginoon nandyan pa rin. Inaalok pa rin sa atin. Alam nyo, hindi pa matatapos yung ano natin dito yung struggle natin
dahil nandito po tayo sa mundo na ito. Kaya nga magtiwala po tayo sa ating Panginoon, 'no? Hindi po lamang sa paglalakbay natin, hanggang sa wakas ay magtiwala tayo sa ating Panginoon. Kahit tayo ay maputi na ang ating pong mga buhok, 'no, manalangin pa rin tayo. Magtalaga pa rin tayo ng sarili natin sa ating Panginoon at alam ko po na ating Panginoon ay patuloy na magliligtas po sa atin. Kaya dito po sa Isaiah 46, 4, ito po yung pangako ng ating Panginoon, 'no? Siya po ay, kasama po natin kahit, tayo po ay, wala ng lakas. Ang ating Panginoon gagabayan tayo from birth to death, 'no? Mula sa duyan hanggang sa may uban tayo. Kaya nga ating pong pagtiwalaan ng ating Panginoon. Naulitin po natin yung ating pong acronym, CARRY. Ang ating Panginoon, aakayin po tayo. Letter C, created by God with purpose. Tayo po ay nilalang ng ating Panginoong Diyos na may layunin. Second point, 'no, doon sa ating pong puntos, A, abiding presence through every season. No, nananatili po ang presensya ng ating Panginoon sa bawat yugto ng ating pong buhay. Letter R, resting in God's strength. Maaari po tayong magpahinga sa lakas ng ating Panginoon. And letter R, paulit-ulit or repeated assurance, God will carry. Paulit-ulit nakatiyakan na tayo ay gagabayan, bubuhatin ng ating Panginoon. And letter Y, your deliverance is certain. Tiyak po ang ating pong kaligtasan. Alam niyo po, hindi tumitigil, 'no, ang ating Panginoon na gumagabay sa atin. Ang mga magulang, 'no, hindi rin po sila tumitigil na tulungan ang kanila pong mga anak kahit matanda na po sila, 'no. Binubuhat, ginagabayan, inaalalayan, inaaruga ng mga magulang ang kanila pong mga anak sa abot ng kanila pong makakaya. Ang ating Panginoon, hindi rin siya nawawala. Hindi nauubos ang kanyang tulong, 'no? Siya po ang lumalang sa atin. Siya po ang patuloy na bumubuhat sa atin. Siya po ang patuloy na umaalalay sa atin at patuloy na nagliligtas sa atin. Tayo po ay magtiwala sa ating Panginoon. Tayo po'y manalangin. Ama naming banal Diyos na nasa mga langit, muli po kaming lumalapit sa inyong banal na harapan. Nagpapasalamat po kami sa pagkakataon na kami po ay paalalahanan na kayo ang gumagabay sa amin. Panginoon, kami ay lubos na nagtitiwala sa inyo. Tinatalaga namin ang buhay namin sa inyo. Sabahan kami, gabayan sa buong maghapon na ito sa aming pong paggawa. Maraming po salamat sa pagdinig sa aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Amen.